Usapin tungkol sa batas, bibigyang kasagutan kasama pa rin ang inyong kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning sa iyo, Maris. Naku, marami na namang makaka-relate sa topic natin today. Usapang sustento. Parang ang daming may reklamo tungkol sa hindi pagsusustento dahil isa to sa mga most asked topics sa social media page natin. Kaya makinig dahil here's all you need to know. Ask Attorney Gabby. Hashtag Ask Attorney. Attorney, tanong ng bayan, may makukulong ba talaga sa hindi pagsustento sa anak? Ang sagot, meron naman siyempre. Ang hindi pagbibigay ng sustento ay maaaring maituring na either economic or emotional abuse laban sa iyong asawa o nanay ng anak mo kung ito talaga ay ipinagdadamot para talagang pahirapan, parusahan o talagang buwisitin lamang ang dating karelasyon. Ito ay babagsak sa ilalim ng provision ng RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act o ang Anti-VAUSI Law. Ang hindi pagbibigay ng sapat na sustento sa anak ay itinuturing na karahasan at pinaparusahan bilang isang krimen. So for causing anguish and pain, maaaring umabot ang parusa sa pagkulong from 6 years and 1 day to 12 years, in addition sa multa at mandatory psychological counseling. Ibang klase talaga ang mga ex na minahal mo noon, pero ngayon naman gusto talagang pahirapan ang mga dating karelasyon nila. There's something wrong with them. Take note, hindi naman paparusahan ng mga ex na wala naman talagang maibibigay. Hashtag Ask Attorney, paano kung hindi kami kasal ng partner ko at naghiwalay kami, obligado pa rin ba siyang sustentuhan kami? Hindi naman, ang swerte nyo naman kung susustentuhan pa kayo, not unless may anak kayo ng dati nyong ka-live-in. Pero ang obligasyon na suportahan ay ang anak at hindi ang ex. Merong obligasyon na magbigay ng suporta sa mga sumusunod lamang, ang mga mag-asawa, parents and children, whether legitimate o illegitimate, ascendants and descendants, ibig sabihin, mga lolo't mag-apo, dapat ay magsuportahan pa rin. And of course, magkakapatid, dapat magsuportahan din. Hindi kasali ang mga ex-live-in o ang mga ex-boyfriend at ex-girlfriend. Siyempre, mga ex na yan, wala na yan. Hashtag Ask Attorney Gabby, magkano po dapat ang sustento sa anak? In an ideal world, lahat ng pangangailangan dapat sagutin. Food, clothing, shelter, education, transportation, medical attendance, in accordance with the financial capacity of the family. Ay sosyal, di ba? Pero sorry na lang din, kasi kung wala namang maibibigay ang hinihingi ng suporta, hindi nyo naman po maipipilit. Pero ito ang sinasabi ko sa lahat ng tatanong, kumuha ng ballpen at ng papel. Ilista kung anong ginagastos ninyo para sa anak nyo. Tuition, uniform, shoes, bag, cellphone, load, gas, school bus, pagkain, baon, kuryente, tubig, renta, bayad sa pedya, bayad sa dentista, pamasahe, panonood ng sine, cable TV, streaming, lahat yan. Tapos ibigay nyo ang kwenta para malaman nila kung ano talaga ang gastos at kung magkano dapat ang ambag nila. Sa mga lalaking may puso para sa kanyang anak, hindi na kailangan manghiningi pa dapat ng sustento dahil para sa kanya, ito ay inyong obligasyon. Suportahan ninyo, hindi kailangan humingi. So basta't usaping batas, bibigyan nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, Ask Attorney Gabby.